Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Sabi nga nila, igalang natin ang ating kapwa. Kung ano ang ginawa natin sa kanila ay siyang babalik sa atin. Ngunit paano kung sabihin kong kahit normal na biro lang naman ang pinamalas natin sa kapwa, ay gantihan nila tayo ng makapanindig balahibong lagim. Ang kwentong ito ay isa sa nagpapaalala sa akin na ang lahat ng biro ay may tamang oras at panahon. Mas mahalaga pa rin kung irespeto natin ang kapwa anuman ang kanyang anyo o katayuan sa buhay. Ang kuryosidad din may tamang pagkakataon para tuklasin, hindi yung basta na lang natin aalamin ang isang lihim ng hindi nag-iingat. Ang problema nga lang, nagsimula kasi sa isang dare o hamon ng trahedya. Isang pangyayaring makakapagbago sa mga pinaniniwalaan namin na magdudulot ng sobrang takot sa buo naming pagkatao. Ako nga pala si Chona, 40 years old. Ang kwentong ibabahagi ko ay nangyari noong taong 2011. 26 anyos lang ako noong mga panahong ito. Isa akong teacher sa isang pampublikong paaralan. Hindi ko naman masabing bukid ang aming barangay pero hindi rin ito matatawag na syudad. Basta malapit lang ang aking tahanan sa palengke, barangay hall, kapilya at eskwelahan. Bali 3 taon na akong nagtuturo sa mga grade 6 elementary students. Hindi kalakihan ang aking sahod pero masaya naman dahil nakakapagturo ako sa mga batang anak ng aking mga kaklase noong araw. Dalaga pa ako at wala pang nobyo. Gayunpaman, hindi kakulangan para sa akin ang walang karelasyon dahil ng mga panahong ito ay isang damakmak na obligasyon ang kailangan kong harapin sa aking pamilya. Itong ibabahagi ko pong kwento ay tungkol sa aming kapitbahay na si Ate Selena. Bata pa lang ako, nasa lugar na talaga namin ang nasabing babae. Mabait at maaalalahanin. Sa katunayan, madalas niya akong tawagin sa tuwing napapadaan ako sa harapan ng bakuran, kagaya ng hapong yun. Chona, saglit lang. Pauwi ka na ba? Opo, Ate Selena. Maaga kasing natapos ang klase namin eh. Siya nga po pala. Anong meron? Halika, dumaan ka muna saglit. May ibibigay ako sa'yo. Kanina pa talaga kita inaabangan eh. Mabuti na lang nakita kita kagad. Talaga ba? Naku, sigurado gulay po yan ano. Nahulaan mo nga. Namitas kasi ako ng sitaw kanina eh. Naparami ang kuha ko kaya naisip kong ipagbukod kita at napansin kong paborito mo ito. Naku, ang swerte ko naman. Ako pa talaga ang mabibigyan ng gulay. Maraming salamat po ate ha. Hindi na ako bibili ng gulay sa palengke bukas. Ngiti lang ang iginanti ni Ate Selena. Gayunpaman, pinapasok niya ako nang buksan niya ang tarangkahan ng bahay niya. Sanay na ako sa tuwing napapagawi ako sa tahanan niya kaya hindi na ako nahihiya kapag naiimbitahan ng babae. Mabait naman si Ate Selena. Sadya lang talagang pinangingilagan siya ng ibang tao. May reputasyon kasi siya bilang isang babaeng may nalalaman sa itim na mahika. Ilan sa mga kakilala namin, ipinagkakalat na isa raw siyang mambabarang. Pati nga ang kanyang asawa, pinagbintangan nilang isang masamang nilalang. Pero wala naman akong napapansing totoo sa mga sinasabi nila. Kaya para sa akin, gawa-gawa lang ang mga storya na yun. Pagpasok ko sa loob ng bahay, tumambad sa aking harapan ang papag kung saan nakahiga ang kanyang may sakit na asawa. Halos hindi na gumagalaw ang lalaki simula nang ilabas siya sa ospital. Stroke ang dahilan ng pagkakasakit niya kaya hindi na ako nagtataka kung bakit tumabingi palaylay ang kanang mukha ng lalaki at tumutulo na rin ang laway. Hindi na nito kayang magsalita ng maayos kaya si Ate Selena na lang ang umiintindi sa mga gustong hingiin sa kanya ng asawa. Ang totoo niyan, matanda ng 10 taon kay ate ang kanyang mister. Maupo ka muna, Chona. Itatali ko lang ang mga ito ha. Sariwa pang mga sitaw. Tapos may isinama na rin akong kamatis. Masarap ito sa sausawan lalo na kapag may hiniwang sibuyas sa patis. Napakabait po ninyo, Ate Selena. Maraming salamat po sa pagbibigay niyo sa amin ng ulam kada napapadaan ako dito sa inyo ha. Naku, wala yun. Ikaw lang din naman ang malapit sa akin na kapitbahay eh. Tsaka sa dami ng bunga ng sitaw, hindi na namin maubos ang isahang luto ng asawa ko. Sa bagay, mas mabuti nga yung ibigay mo na lang kesa mabulok. Masasayang lang. Tama ka dyan. Tsaka grasya din yan ano. Nagpapasalamat nga ako at mas marami tayong bunga na napipitas ngayon.
Kamusta nga po pala si Manong? Manong ang tawag ko sa asawa ni Ate Selena. Noong malakas pa kasi ang katawan nito at hindi pa nagkakasakit, madalas sa bahay namin si Manong. Siya ang nagsisibak ng kahoy sa amin na binabayaran naman namin ng karampatang halaga. Kapag may mga handaan o kung anumang okasyon, siya ang nangunguna sa pagkatay ng baboy at nagiging matador. Malaking kawalan talaga ang pagkakasakit ni Manong. Naisip ko, baka dahil masyadong inabuso ang katawan nung kabataan niya, kaya ngayong may edad na ay tsaka nararamdaman ng kung ano-ano. Hayan, may mga pagkakataong nagtatalo kami, Chona. Alam mo naman na kapag stroke patient, mahirap talagang maintindihan kapag nagsasalita. Tipong pupunta pala siya sa banyo para magbawas, pero ang pagkakaintindi ko ay kakain siya. Tapos nagagalit kapag ayaw niya ang ulam. Isa nga sa rason kung bakit hindi ko maubos ang pinitas kong sitaw kanina nagalit na naman siya sa akin. Paulit-ulit na lang daw ang ulam namin. Intindihin mo na lang po siya, ate. Baka kasi kaya siya nagagalit dahil sa sitwasyon niya. Baka naiisip niya po na kung hindi lang sana siya nagkasakit, hindi ka na niya maaabala pa sa pagkuha ng mga gusto niya. Gusto ko naman siyang intindihin, Chone. Kaso lang paano? Madalas nag-aaway lang kami. Huwag po kayong mag-alala, Ate Selena. Hindi naman po sa lahat ng pagkakataon ganyan si Manong Bigyan na lang natin siya ng lugar para maikalma ang sarili niya. Kahit sino naman po, mahihirapan talaga tanggapin ang anumang sapitin natin dahil nasanay na tayong malakas at masigla na walang ibang inaasahan kundi ang sarili natin. Sa bagay, nasanay ang Manong mo na laging siya lang ang gumagawa, lalo na sa mabibigat na gawain. Baka lang kasi iniisip niya na pabigat siya sa akin Ngumiti ako sa sinambit ni ate. Mula noon hanggang ngayon, nakikita ko pa rin ang matinding pagmamahala nila sa isa't isa. Walang katulad, ni hindi sila gumagaya sa ibang mag-asawa ngayon na puro kaartihan na lang sa katawan ang iniisip. Hindi kagaya ng mga kakilala kong mag-asawa na may mga pagkakataong nagtatalo kahit sa maliit na bagay. Nang maiayos na ng babae ang mga gulay na ibibigay niya sa akin, malugod akong nagpaalam. Hinatid pa niya ako palabas ng bakuran, kaya naman nagpasalamat ako sa kanya at tinahak na ang daan papunta sa amin. Bago pa man ako makapasok sa bahay, tinawag ako ni Tonyo, ang kapitbahay naming sugarol at medyo pasaway. May hawak-hawak na naman siyang manok panabong habang humihit-hit ng pinatuyo at binilot na dahon ng duhat. Nalalanghap ko pa ang usok noon mula sa aking kinatatayuan. Napapiksi ako. Ano na naman bang kailangan mo, Tonyo? Nangangamoy upos ka na naman Buti hindi ka nagkakatibid dyan sa hinihitit mo, no? Ang baho kaya. Aba, ang arte-arte mo naman, teacher. Palibhasa, may pabango ka kapag umaalis. Ano ngayon kung amoy upos ako? Bakit mo ba ako tinawag at nagmamadali ako? Nakita kasi kita, galing ka sa bahay nila si Lina. Ano, patay na ba ang asawa niya? Joke lang. Gago ka ba? Kung marinig ka nung ginang, naku hindi ka sasantuhin ni ate. Ikaw naman, ang yabang mo porke binigyan ka ng gulay. Para nagbibiro lang Tumahimik ka nga, Tonyo. Sa tingin mo ba magandang biro yon? Magbanat ka ng buto, uy. Ano, balak mo ding hingin ng dala ko? Hindi naman sa ganun. Pero binigay nga lang yan sa'yo, di ba? Kaya dapat namamahagi ka rin sa akin. Bilib din ako sa kapal ng apog mo, Tonyo Ibang klase ka. Diyan ka na nga. Sira ulo. Inis na tinalikuran ko na ang lalaki. Lagi na lang walang kwenta ang mga pinagsasasabi niya. Aminado naman talaga ako na maloko ang lalaki. Minsan ang mga biro niya, tunay nang nakakasakit. Kung gaano ko kasi kakilala si Ate Selena, ganun din naman si Tonyo. Hindi rin naglalayo ang edad naming dalawa at alam ko ang mga ginagawa niyang katarantaduhan. Minsan na nga siyang napatawag sa principal's office sa salang pamboboso sa teacher namin sa elementarya nung kabataan pa namin. May sinuntok din siyang kaklase at tinusok ng lapis sa mata. Nangopya sa kaklase, pineke ang grades niya sa card at nahuli ng guro kaya nasuspend. Nang magbinata naman, nakahanap ng suntukan sa sayawan. Naglasing sa simbahan kaya napingot ni Father at nandaya sa sugal nang minsang isalang niya sa sabong ang kanyang alagang manok. Sa dami ng atraso niya sa lipunan, hindi na ako magtataka kung pati si ate mapagdiskitahan pa niya.
Kahit nanininghal siya sa akin, alam kong yun ang ugali niya. Pero kahit kailan hindi naman siya lumagpas sa limitasyon kagaya ng pambabastos sa akin o pananakit. Talagang pasmado lang ang bibig ng lalaking ito na walang ibang alam gawin kundi ang magkalat ng lagim gamit ang kanyang pananalita. Masakit mang isipin, kababata ako si Tonyo. Kababata lang ha, pero hindi literal na kaibigan. Tsaka ganito na talaga kami mag-uusap. Animo sa sabak sa gera. Kahit papasok na ako sa loob ng aming bahay, napapairap pa rin ako sa labis na inis sa kanya. Hindi siya siniswerte para maging mabait ako sa kanya ha. Tuloy sa ganoong reaksyon ako na abutan ng papasok ding si Tatay Greg na hula ko nang galing sa bukid. Kaagad akong nagmano sa kanya. Mano po, Itay? Kaawaan ka ng Diyos, anak. Bakit nakasimangot ka? Wala po, Itay. Pasensya na po. Naiinis lang po ako kay Tonyo eh. Abay, bakit naman? Hayun, napagtripan na naman po ako. Hihingin ba naman ang bungkus ng sitaw na binigay sa akin ni Ate Selena? Nako, hindi ka na nasanay sa lalaking yan. Likas na pala biro lang si Tonyo, anak. Tay, hindi na po biro ang ginagawa niya sa akin eh. Minsan lumalagpas na siya sa limitasyon niya eh. Hindi na niya matukoy kung anong pinagkaiba ng biro sa insulto. Hayaan mo na lang kasi, anak. Huwag mo na siyang patulan. Kahit kailan, hindi tayo mananalo sa mga taong walang ibang alam gawin kundi ang mang-imbierna ng kapwa. Nagkibit-balikat na lamang ako sa sinabi ni Tatay. Nagmadali ako sa pagbibihis at hinugasan ng sitaw. Niluto ko yon tsaka nagsalang ng kanin. Nakasanayan ko na rin kasing magluto ng hapunan bago ko harapin ang paggawa ng class record. Puring-puri nila Tatay at Nanay ang aking nilutong ulam. Aba, kuwang-kuha mo ng timpla ng gulay na pangkarinderya, anak. Si Tatay talaga ng bola pa. Ganyan din naman po ang timplada nyo, hindi ba? Oo nga. Nakuha mo na ang timpla ng gulay na kadalasan ay niluluto ko. Paano, Tay? Pwede na po ba? Oo, anak. Pwede nang mag-asawa. Tatay naman, hindi mo pa pinatapos ang tanong ko eh. Ano ba yun, anak? Mali ba ako? Ang itatanong ko po sana, kung pwede na ba tayong magtayo ng sarili nating karinderya? Oo naman. Bakit hindi? Akala ko pa naman mag-aasawa ka na eh. Tatay, alam niyo naman po na ayaw ko munang pumasok sa ganyan, hindi ba? Alam ko naman yun. Ikaw talaga, hindi na mabiro. Pagkatapos naming maghapunan, inasikaso ko na ang paglilista ng grado ng aking mga estudyante. Sa mesa sa may kusina ako nakaupo, paharap sa bintana. Magiging abala na ako nang mapalingon ako sa labas ng bahay. Napakunot ang noo ko nang makita si Tonyo sa kaduda-dudang galaw. Saan naman kaya pupuntang lalaking ito? Takang tanong ko. Dala ng kuryosidad, tumayo pa ako at sumilip sa may bintana. Nanlaki ang mga mata ko nang makitang walang kahirap-hirap na inakyat ng lalaki ang tarangkahan kaya nakapasok siya sa bahay nila Ate Selena. Hindi na ako nakatiis at lumabas din ng bahay. Kailangan kong patigilin sa ginagawa niya ang lalaki. Baka kung ano na namang katarantaduhan ang kanyang gagawin. Nang makalapit ako sa kinaroroonan ni Tonyo, napakunot ako nang makita siyang may sinisilip sa bintana nila Ate. Hindi ako nakatiis at nilapitan ko siya at tinampal. Hoy! Anong ginagawa mo dyan? Lintik naman oh. Bakit ka ba nanggugulat? Bakit ka ba nakasilip dyan? May tinitignan lang. Bakit ba napakapakialamera mo? Saka ano bang ginagawa mo rito? Sinusundan ka. Nararamdaman ko kasi na may gagawin kang masama eh. Uy, wala kaya. Sige na, umalis ka na. Mahuli pa tayo eh. Isusumbong kita kay Ate Selena. Gusto mo? Alam kong may asawa na si Selena. Masama bang tignan lang siya kahit dito sa Siwang? Aba, para ka nagsiselos na nobya niya na. Huwag mong sabihin gusto mo ko. Ang kapal naman talaga ng mukha mo. Alis na. Wala talaga akong ginagawang masama. Siguraduhin mo lang, Tonyo, ha? Kapag napatunayan ko na may ginawa kang kababalaghan, ako mismo ang magpapakulong sa'yo. Gigil na gigil kong wika. Hindi ko naman siya magawang komprontahin ng sobra. Natatakot pa rin kasi ko kahit papaano sa kanya. Kilalang barumbado si Tonyo at marami nang nagawang kalokohan.
Minsan nga nagtataka ako kung bakit sa kabila ng paninermon ko sa kanya, hindi pa rin siya nagagalit sa akin. Ni hindi niya ako pinapatulan sa mga hirit ko. Kahit papaano, nagpapasalamat ako doon kasi iniisip niya na kababata niya pa rin ako. Kahit hindi talaga kami magkasundo, ni hindi nga namin magawang mag-usap ng mahinahon sa isa't isa eh. Palagi kaming nakasinghal. Lihim na rin akong nagpapasalamat nang sumunod din siya sa pag-uwi. Natanaw ko pa nga ang lalaki na pumasok sa bahay niya. Kaso lang bandang hating gabi, nakarinig ako ng ingay sa mismong loob ng tahanan niya. Sumilip ako sa bintana. Mula sa kadiliman, biglang nagliwanag ang buong kabahayan. Mukhang sinindihan ng gasera. Tila may kaaway si Tonyo dahil lumalagabog ang bubong niya. Sa gulat namin, sumigaw si Tonyo na ikinagising maging ni tatay. Mga kapitbahay! May aswang! Ano raw? May aswang raw, itay! Teka, tutulungan ko si Tonyo. Tay, baka po ikaw naman ang mapahamak dyan sa ginagawa niyo. Hayaan niyo na po ang lalaking yan. Anak, Hindi nakapagsalita si tatay nang marinig namin ang ingay ng kalabugan sa katapat na bahay. Tila ba isang malaking rumble ang nagaganap. Gustuhin ko mang makasilip ay natatakot din naman akong malaman na totoong may aswang sa tapat at naghahanap ng kanyang mabibiktima. Ilang sandali pa, narinig namin ang matinis na sigaw ni Tonyo. Woo! Nasaksak ko na ang aswang! Nasugatan ko siya! Oh, tay, natalo na raw niya ang aswang. Hayaan na po natin. Huwag na tayong pumunta doon. Sabi ko naman po sa inyo matigas ang balat niyang si Tonyo eh. Hindi siya mapapatay ng aswang lang. Salamat naman at naitaboy niya ang aswang. Alam mo naman na kinatatakutan natin ang nilalang na yan dito sa ating lugar. Aba, noong huling na nalasa ang gutom na mga aswang ay naubos ang baboy natin at mga manok. Ayoko naman na maulit ang pangyayaring yun. Tay, hindi naman po tayong sadya ng aswang eh. Baka may kasalanan sa kanya si Tonyo kaya ginagantihan. Alam niyo naman na barumbado ang lalaking yun. Huwag kang masyadong magalit kay Tonyo, anak. Baka mamaya magkagusto ka sa kanya. Naku, wag naman po sana. Isinusumpa ko pa naman ang lalaking yan. Di bali nang maging matandang dalaga ako. Todo angal ko na ikinatawa lang ni tatay. Alam ko naman na binibiro niya lang ako. Dahil natahimik na din naman ang iba naming nakikiusyosong kapitbahay, pati na si Tonyo, bumalik na rin ako sa pagtulog at hindi na nagpagambala sa mga ingay na naririnig ko. Makalipas ang ilang araw, padaan ako sa nakagawian kong kalsada papunta sa eskwelahan ng mamataan ko si Tonyo na nakatayo na naman sa harapan ng bahay nila Ate Selina. Animo papasok na ang binata sa bakuran nang lumabas naman ang babae. Palihim akong nagtago sa malaking puno na nasa may kalsada. Sinadya kong makinig sa kanilang usapan. Selina, Oh, ano na naman ang ginagawa mo rito? heto, binibisita ka. Tonyo, ilang beses ko na bang sasabihin sa'yo na itigil mo na ang ginagawa mo? Hindi ba sinabi ko na sa'yo na may asawa na ako? Alam ko naman yun eh. Pero si Lina, malapit nang mamatay ang mister mo. Ayaw mo nun, kapag lumisan siya, may kapalit na kaagad? Pwede ba? Itigil mo na yung kagaguhan mo? Hindi ka ba nahihiya? Baka marinig ka ng asawa ko. Ayokong sumama pang lalo ang loob niya sa akin. Dati naman, pumapayag ka na makipaglapit ako sa'yo ah. Bakit ngayon halos itaboy mo na ako? Hindi kasi pwede ngayon. Mas lumalala ng kalagayan ng asawa ko. Ayoko naman lisanin niya ang mundo na may malaking hinanakit sa akin. Kitang-kita ko ng talikuran ni Ate Selina si Tonyo. Kaso lang marahas siyang hinila ng lalaki at hinalikan. Sinubukan pang magpumiglas ni ate, ngunit katagalan, nagulat na lamang ako nang si ate pa mismo ang kumapit sa liig ng lalaki. Naiskandalo ko sa aking nakita, hindi makapaniwala. Buong akala ko ay tapat si ate kay Manong, ngunit bakit pinatulan niya ang pagbibigay ni Tonyo ng motibo? Kung tutuusin nga, bakit si Tonyo pa? Gayong hindi naman lingid sa kanyang kaalaman ng reputasyon nito. Maya-maya pa, nataranta ang dalawa nang may dumaang tao sa di kalayuan. Saglit silang naghiwalay at nagpakita ng pagkainis si ate. Tama na nga, Tonyo. Baka may makakita pa sa atin eh. Ayokong pagsalitaan nila ako ng masama. Dati na tayo may pagkakaunawaan. Kaya hindi ako natatakot sa kung ano man ang sasabihin nila. Kung ikaw hindi, pues ibahin mo ko. Takot na takot ako mapag-usapan, Tonyo. Ayokong isipin nilang isa akong pakawalang babae. Hanggang ngayon ba maglulukuhan pa rin tayo?
Iwanan mo na kasi ang asawa mo habang maaga pa. Sinamaan ni Ate Selena ng tingin si Tonyo. Lumingon-lingon pa siya sa paligid, ngunit dahil naging maingat ako sa aking kinatatayuan, hindi niya ako nakita. Nanatili lang ako doon hanggang sa makita ko na lang si Ate Selena na nagdadabog na iniwan si Tonyo sa labas ng kanilang bahay. Literal na nagulat ako sa aking mga natuklasan. Hindi ko alam na may ganitong sitwasyon palang pinagdadaanan sina Ate Selena at Tonyo. Tuloy, nanatili akong lutang kahit hanggang sa dumating ako sa eskwelahan. Ilang beses pa akong nagkamali hanggang sa sumapit ang hapon at pauwi na ako. Naglalakad ako ulit sa kalsada nang mapatapat na naman ako sa bahay nila Ate Selena. Nasa bakuran ng babae at inaayos ang mga halaman niyang bulaklak. Muling bumalik sa aking alaala ang mga narinig ko kanina. Chona, maaga ka yata ngayon. Opo ate. Maaga din kasing natapos ang mga activities namin eh. Mabuti naman kung ganon. Ate, pwede ba kitang makausap? Tungkol saan? Tungkol po kay Tonyo. Tungkol kay Tonyo? Ano naman ang tungkol sa kanya? Nakita ko po kayo kanina ate. Hindi nakasagot sa tinuran ko si Ate Selena. Saglit siyang natulala. Maya-maya pa, nakita kong pumatak isa-isang mga luha niya sa pisngi. Nakita niyang nakatitig ako sa kanya kaya dali-dali niyang pinunasan yun. Sige, hindi ko na itatanggi. Si Tonyo ang unang lalaking minahal ko, pero ayaw sa kanya ng mga magulang ko. Hindi raw kami bagay. Alam mo naman kung anong klaseng tao si Tonyo, hindi ba? Bakit ate? Bakit ngayon niyo lang ginawa yan? Ngayon pa talagang may asawa ka na? Mabait si Manong ate, alam mo yun. Alam ko yun, Chona. Pero nahihirapan akong tanggihan si Tonyo eh. Nadadarang ako sa tukso. Hindi ako makatanggi sa bawat haplos niya. At pati na rin ang pakikiusap niya. Payong kapatid lang po ate ha. Habang maaga pa, layuan mo na si Tonyo. Iwasan mo na siya bilang respeto na rin sa asawa mo. Susubukan ko, Chona. Pero kapag talagang lumapit siya sa akin, pasensyahan na lang tayo. Huwag mong subukan ate. Gawin mo. Magagawa ko lang yun kung tutulungan mo ko. Muli akong napatingin kay Ate Selena. Mukhang sincere naman siya sa kanyang sinabi. Pumayag na lamang ako para kahit papano makadistansya siya sa lalaki. Ipinangako ko sa kanya na tutulungan ko siya sa abot ng aking makakaya. Kaya naman kapag napapansin kong papalapit si Tonyo sa bakuran ng bahay nila Ate Selena, hinaharang ko kagad siya. Saan ka pupunta, Tonyo? May dadalawin ako. Kung si Ate Selena yan, wala siyang sakit. Isa pa, ayaw ka raw niyang makita ngayon. Kaya kung pwede, umuwi ka na. Ano? Seryoso ka ba, Chona? Guardia ka ba ni Selena? Hindi. Pero nakiusap siya sa akin bilang gusto niya na ng katahimikan sa relasyon nila ni Manong. Lubayan mo na nga raw siya. Sinamaan ako ng tingin ni Tonyo. Hindi ko na lang din siya pinansin at iniwan ko na siya. Mas marami pa akong mahalagang gagawin kaysa sa pakikipagtalo sa kanya. Basta ang mahalaga sa akin, nagawa kong ilayo si Ate Selena sa pagbibigay ni Tonyo ng motibo. Kinaumagahan, umalis ako papuntang eskwelahan. Kailangan kong mauna sa aking mga estudyante ngayon dahil may exam akong ibibigay sa kanila. Kagaya ng dati na daanan ko na naman si Tonyo sa bakuran ng bahay niya. Kaharap ang kanyang manok panabong. Napairap ako nang mapalingon siya sa akin. Chona! Psst! Uy! Aba! Hindi ka na namamansin ha? Chona! Ano ba? Ang aga pa pero ang ingay mo na ha. Nababaliw ka na ba? Bakit ba ang suplada mo? Binibwisit mo ako eh. Bakit ba kasi ang dami mong tanong? Nakakairita ka na eh. Alam mo, hindi ko maintindihan kung bakit matanda na ang piniling asawa ni Selena. Maganda naman siya. May katawan, maputi at makinis. Mas bagay naman kaming dalawa eh. Ano naman ang problema mo sa matatanda? Alam mo, Tonyo, huwag ka nalang mag-isip ng kung anong kababalaghan tungkol sa mag-asawa, ha? Mabait si Ate Selena, hindi kagaya mo. Wala naman akong sinabing hindi siya mabait. Ang gusto ko lang, iwanan niya na ang pabigat niyang asawa. Tutal naman, isang bulati na lang ang hindi pa nakakapirma sa kanya at sasakabilang buhay na. Wala ka talagang modo. Magbago ka na para hindi ka karmahin. Ano ba kasi ang napag-usapan niyo at ayaw mo kong palapitin sa kanya? Ayaw na raw niyang magkasala sa asawa niya. Kaya sana layuan mo na raw siya. Hindi ko magagawa yun, uy.
Ako lang ang lalaking pwede para sa kanya. Wala nang iba. Ewan ko sa'yo, ang hirap mong makaintindi. Tinalikuran ko na si Tonyo at nagmamadali na akong umalis. Gusto kong isumpa ang lalaki nang sa pagdaan ko sa bahay nila Ate Selena, narinig kong pumapalahaw ang babae. Galit ko siyang nilingon. Anong ginawa mo? Nagpunta ka ba rito kanina? Ano? Wala akong kinalaman dyan. Wala akong ginawa. Alam kong gago ka, pero sana wag ka nang magsinungaling. Anong ginawa mo? Wala nga. Hindi pa kami nagkikita ulit ni Selena. Papunta pa nga lang ako ngayon sa bahay niya eh. Balak ko nga siyang itana na at hayaan na namin si Manong na mag-isa. Napakahayop mo din talaga eh. Hindi ako mapakali kaya naman nagmamadali akong pumasok sa loob ng bahay ni Ate Selena. Pakiramdam ko kasi namamalat na ang boses niya sa kaiiyak. Hindi ko na pinansin ang pagsunod ni Tonyo sa akin. Nagulat na kasi ko nang madatnan si Ate Selena na yakap si Manong. Sa tingin ko patay na. Tumingala ang babae sa akin at nanginginig na kinumpirma nga ang naglalaro sa isipan ko. Patay na ang asawa ko, Chona. Wala na siya. Ate, anong nangyari? Hindi na niya kinaya ang karamdaman niya. Pinili na lang niyang sumuko. Patay na ang asawa ko. Ano? Tama ang narinig mo, Chona. Inatake siya sa puso. Diyos ko, kawawa naman si Manong. Wala tayong magagawa. Normal na sa tao ang mamatay. Hanggang dyan na lang talaga siya. Tonyo, ganyan ka ba talaga ka-insensitive? Singhal ko sa kanya. Hindi naman kami pinansin ni Ate Selena. Masinigpitan niya ang pagyakap sa kanyang yumaong asawa. Dito ko na napansin ang tila ba sariwang mantsa ng dugo sa kumot na nakatakip sa katawan ni Manong. Siniko naman ako ni Tonyo. Atake sa puso? Bakit parang may sugat? Pwede ba, Tonyo, manahimik ka? Ang mabuti pa, ipaalam mo na sa mga kapitbahay ang nangyari nang matulungan natin si Ate Selena sa pag-aayos ng burol ni Manong. Bakit ako? Nakasilip lang ako dito. Tsaka busy ako eh. Pwede ba wag ka munang maging barumbado kahit ngayon lang? Oo na. Selena, nakikiramay ako sa'yo ah. Kung kailangan mo ng kausap, nandito lang ako. Salamat. Nang umalis na si Tonyo, nilapitan ko si Ate Selena. Nanginginig siyang yumakap sa akin, kaya naman inalo ko siya. Nakapagdesisyon na akong huwag pumasok sa paaralan ngayong araw. Pwede ko namang ipagkatiwala muna sa mga subject teachers ang exam na dapat sana'y isasagawa namin ngayon. Mas mahalagang madamayan ko si ate dahil nawalan siya ng isang taong mahalaga sa kanya sa mga oras na ito. Mabuti na lang, ilan sa mga kapitbahay namin ang nakapansin sa pag-iyak ni Ate Selena. Lumapit sila para mag-usisa, kaya nila nalaman ang nangyari. Pinagtulungan namin ayusin ang mga bagay na kailangan ihanda sa paunang gabi ng pagburol. Si Ate Selena naman, iginiit na siya na lang daw ang maglilinis sa katawan ng kanyang yumaong asawa para mabihisan. Pero dahil nag-aalala ako na baka mahirapan siya, walang paalam na pumasok ako sa kwarto para tulungan siya. Dito ko nakita ang may kalalimang sugat sa katawan ni Manong na pilit niyang tinatakpan. Chona, anong ginagawa mo rito? Nag-aalala po kasi ko na baka mahirapan ka eh. Kaya naisip kong pumasok na lang dito para tulungan ka. Kaya ko siyang bihisan, Chona. Hindi ka na dapat pumasok dito. Pero ate, mawalang galang na. Bakit may malalim na sugat si Manong sa tiyan? Para kasing sinaksak siya eh. Chona! Ate, galit ka ba? Totoo naman na may nakita akong sugat eh. Atake sa puso ang kinamatay ng asawa ko. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Tsaka huwag mo muna akong guluhin, pwede ba? Kung gusto mo talagang makatulong, dun ka sa labas. Ayusin mo ang mga upuan at isang gabi lang nating paglalamayan ng aking asawa. Bukas na bukas kailangan siyang ipalibing. Pero ate, nasa labas si chairman eh. Lumapit na raw sila sa LGU para hingan ng libreng kabaong si Manong. Kailangan nga lang na maimbalsa mo. Sambit ko sa kanya pero nagmatigas si Ate Selena. Siya naman daw ang asawa kaya siya ang magdedesisyon kung ano ang gagawin niya sa bangkay ng yumao. Wala kaming nagawa ng mga kabaryo niya kung hindi ang pagbigyan ng kahilingan niya. Tutal bukas na bukas din naman daw kagad ililibing si Manong. Nagulat lang ako sa biglang pagbabago ng pakikitungo niya sa akin. Mistula siyang naging malamig at walang reaksyon sa tuwing nakikipag-usap sa akin.
Bandang gabi, may mangilan-ngilan namang nakilamay. Sa tansya ko nasa 5. Walang naglalaro ng baraha kagaya ng nakagawian. Yung 5 nakiramay, sina tatay at nanay lang, tapos ang 2 kaanak ni Manong. Ako ang literal na 5. Gusto ko man na malungkot, pinigilan ko ang aking sarili. Naawa ko kay Manong Sa dami ng magagandang bagay na ginawa niya sa mga kakilala niya, ni wala man lang nagpasalamat sa kanya kahit sa pamamagitan lang ng pagdalaw sa burol niya. Yung mga nakiusisa kaninang umaga, tumulong nga kanina pero hindi na bumalik kinagabihan. Kahit papaano, ipinadala naman ni chairman ng Ataol kaya may paghihimlayan na si Manong. Nakakakilabot lang kasi alam ko naman po na normal nang magkaroon ng nakasinding kandila ang patay pero sa dinami-dami ng kandila, bakit kulay itim pang sinindihan niya? Dito ko na nilapitan si Ate Selina. Ate, magpahinga ka na muna. Ako nang bahala sa mga nakikipaglamay. Hindi, dito lang ako. Wala akong balak na umalis sa tabi ng asawa ko. Pero ate, tingin ko nga sa'yo, kagabi ka pa walang tulog Sabi ko naman sa'yong hayaan mo lang ako, hindi ba? Hindi ko kasi kayang tignan ka sa ganyang sitwasyon. Dapat sa'yo may karamay, hindi ganito. Yung ibang tao, hayaan mo sila. Wala naman akong pakialam. Kahit pa hindi nila ako samahang ihatid sa huling hantungan ng asawa ko. Ayos na ako sa ganito. Ate, wala ka bang ibang kandila? Para kasing ang sama ng kulay ng kandilang sinindihan mo Itim na kandila lang ang kaya kong iaalay sa asawa ko. Ito ang magiging liwanag niya at gabay sa pagpunta niya sa kanyang patutunguhan. Sabi kasi ng tatay, ang itim na kandila ay ginagamit lang sa pangungulam o pambabarang. Bakit kayo naniniwala sa mga pamahiin na yan? Baka nakakalimutan mo. Nasa taong 2011 na tayo. New millennium na. Panahon na sa paglabas ng mga makabagong bagay. Wala nang pakialam ang mga tao kung anong kulay ng kandilang ginagamit ng tao. Alam mo naman po na albularyo si tatay. Kahit papano sabi niya, bawat kulay ng kandila may kaakibat na ibig sabihin. Wala akong pakialam sa mga ibig sabihin ng bawat kulay na yan, Chona. Ang mahalaga sa akin, matapos na ang paghihirap ng asawa ko at wala na siyang mararamdamang pagdurusa pa. Pakisabi na rin kay Mang Greg, makiburol na lang siya hanggat gusto niya. Huwag nang gumawa pa ng kahit na anong bagay na hindi ko magugustuhan. Sige po ate, pasensya na. Tumango lamang si Ate Selina sa aking tinuran, pero hindi talaga nawala sa aking isipan ang mga nangyari. Kahapon, kahit medyo hirap si Manong, alam ko naman na mukhang hindi pa siya dapat mamatay. Kasi nga nakikipag-away pa siya sa asawa niya. Tapos kaninang umaga, diniklara na siyang binawian ng buhay. At ang sugat sa tiyan niya, parang nakakapagduda. Lumabas ako ng bahay ni Ate Selina para magpahangin. Pero hindi ko inaasahan na makikita ko doon si Tonyo. Gaya ng nakagawian, may hinihit-hit na naman siyang tabako na gawa sa pinatuyong dahon ng duhat. Wala ka na bang ibang alam na hit-hitin kundi ang mabahong dahon na yan? Ano? Ayaw mo sa amoy nito? Aba, ibinibenta kaya sa tindahan to. 4 na binilot, 5 piso. Kahit sabihin mo pang piso ang isa, nakamamatay pa rin ang paninigarilyo. Madali naman akong kausap, Chona. Gagawa ako ng ibang bisyo. Ano, game? Anong bisyo na naman ang pagbabalingan mo sa ngayon? Lalandiin ko si Selina. Nababaliw ka na rin talaga, no? Pwede ba? Gumawa ka ng ibang bisyo. Huwag mong pagdiskitahan si ate. Namatayan na nga Sus, parang hindi ka na nasanay sa akin, Chona. Sige na, pustahan tayo. Wala pang 1 buwan, mapapaibig ko yung si Selina. Kapag nanalo ko, magbabayad ka sa akin ng 1,000. Kapag ako naman ang natalo, ako magbibigay sa'yo ng 1,000. Ewan ko sa'yo, gago ka. Tama lang na namatay si Manong. Bakit mo naman nasabi yon? Duda ako sa pagkatao niya Natatandaan mo ba yung nangyari sa akin ilang araw na ang nakaraan? Yung inatake ka kamo ng aswang sa bahay mo? Ano naman ang tungkol doon? Nakakapagtaka lang kasi. Parang may koneksyon sa aswang si Manong Paano mo naman nasabi yan? Natatandaan ko. Nasaksak ko sa bandang tiyan ng aswang. Kagaya ng saksak na meron si Manong. Sinasabi mo bang aswang ang asawa ni Ate Selina? Parang ganun na nga. Itigil mo nga yung kahibangan na yan. Baka isipin ni Ate Selina kinukutsa mo ang asawa niya kahit patay na. Hindi naman sa kinukutya. Nagpapasalamat nga ako na pumanaw na ang lalaking yun Masusulo ko na si Selina. Ni minsan,
Hindi sumagi sa aking isipan na seryosohin ni Tonyo ang mga pinag-uusapan namin. Para kasing nakikipaglaro lang ang lalaki eh. Sa dami ng kalokohang ginawa niya, alam kong mahirap na siyang paniwalaan. Buti na lang talaga, nilubayan na niya ako kahit papano. Ni hindi man lang siya nakiramay sa namatayan. Umuwi lang sa bahay niya na parang hindi niya kakilala si Ate Selena. Sa muling pagpasok ko sa loob, nakasalubong ko sina tatay at nanay. Napakunot noo ko nang may sabihin siya sa akin. Tay, bakit lumabas kayo ni nanay? Gusto daw niya ng tahimik na sandali kasama ang asawa niya, anak. Hindi ko man lang siya nabalaan na kailangan niya ng may kasama. Ang mga bangkay na kagaya ng kanyang asawa, kailangan binabantayan dahil posibleng pag-interesan ng mga aswang. Ang weirdo po kasi ni Ate Selena ngayon eh. Kanina itim na kandila. Tapos ito naman, balak niya tayong paalisin lahat. Naninibago ko sa kanya eh. Para ding laging galit. Hayaan na lang natin, anak. Ganyan talaga ang mga nagluluksa. Masakit nga namang mawalan ng mahal sa buhay. Pagbigyan na lang natin. Bukas, bumalik na lang tayo. Mabuti pa nga, umuwi na po tayo, itay, inay. Wika ko sa kanila. Hindi na ako nagpaalam pa kay Ate Selena. Tingin ko kasi sa kanya, ayaw niyang magpaistorbo. Kahit papaano, nasabi ko na lang na pumanaw man si Manong, alam kong hindi na siya mapapagod at masasaktan saan man siya naroroon. Tuluyan na siyang makakapagpahinga. Madaling araw pa lang ay gumising na kaming mag-anak. Naghanda para sa paghahatid namin kay Manong sa huling hantungan. Alam ko sa mga oras na ito, pagod si Ate Selena dahil wala siyang pinaiwan sa bahay niya. Sigurado ko na nagsisisi ang babae dahil pinauwi niya kami kagabi. Kaso lang, gusto kong bawiin ang sinabi ko nang sa gitna ng may kadilimang kalsada, may namataan ako. Isang bulto ng babaeng may hila-hilang kariton. Nang papalapit na siya sa tapat ng aming bahay, napasinghap ako sabay tawag kay tatay. Itay, tignan niyo po! Bakit, anak? Si Ate Selena po! Mabaging Panginoon! Bulalas ni tatay. Sabay naming sinilip si Ate Selena na hila-hila ang kabaong ng kanyang asawa. Nakatali ang kabaong at ito ay sapilitang hinihila ng babae. Halata sa kanyang muka ang hirap at lungkot pero sa halip na tulungan siya ay hindi namin nagawa. Naunahan kami ng takot eh. Ni hindi kami nakagalaw kahit lumagpas na ang babae sa aming bahay. Mukhang nawala na sa sarili si Selena. Nakakatakot naman. Tama nga ang hinala ko, anak. Alam naman natin na matagal na siyang pinapangalan ng mambabarang dito sa ating lugar. Mukhang ngayon ay mapapatunayan na talaga natin. Pero tay, mabait si Ate Selena. Alam niyo naman na madalas pa nga akong pumunta sa bahay nila eh. Wala naman akong napapansing kakaiba. Wala nga. Pero mahilig sa pagpapanggap ang mga mambabarang. Yung akala natin, magagandang bagay na nakapaligid sa kanila. Puro kasinungalingan. Hindi totoo. Bakit niyo naman po nasabi yan, itay? Matagal na nating kakilala si Ate Selena. Naobserbahan ko siya, anak. Sa ilang oras nating paglalagi kahapon sa loob ng bahay niya. May mga ilang detalye kong napansin. Tinanong ko si tatay kung anong klaseng detalye ba ang nakita niya kay Ate Selena. Curious din kasi kung malaman eh. Kaso lang kahit nakalagpas na sa aming harapan si ate, ay wala pa rin siyang nasasabi. Tuloy, nagpapaumanhing iniwan ko si tatay. Palihim kong sinundan si ate. Sa tingin ko, ililibing niyang mag-isa ang kanyang asawa. At tama nga ang aking hinala. Nasa isang sementeryo malapit sa aming lugar si Ate Selena. Habang tumatagal, pakiwari ko, mas nagiging magaang na ang paghila niya ng kabaong. Hindi ko mawari kung nasanay na lang siya sa paghila o kung may laman ba talaga ito. Nagulat pa ako nang pagpasok ko sa sementeryo, isang kamay na marahas na humila sa akin at nagtakip ng bibig ko para pigilan ang pagsigaw ko. Huwag ka maingay, ma'am. Tonyo, gago kang punyeta ka. Tinakot mo ko. Akala ko totoong nasa panganib ang buhay ko. Aba, hindi ka naman milyonarya para i-hostage, no? Ano bang ginagawa mo rito? Teka lang, ako nga dapat nagtatanong yan sa'yo eh. Anong ginagawa mo rito? Naghahanap buhay, malamang. Nanlaki ang aking mga mata nang makita ang kalansay na nasa bukas na kabaong.
Kinilabutan ako dahil tsaka ko palang nalanghap ang amoy na naaagnas na hinukay na labi. Nang huhusgang nilingon ko si Tonyo. Walang yaka? Patay na nga, pinagnanakawan mo pa? Teka, sandali lang. Nananakit ka na eh. Alam mo kasi, kailangan na natin maging mautak at madiskarte sa panahon ngayon. Sabi mo nga, di ba? Patay na. Aanhin pa nila mga to. Hindi naman nila madadala sa kabilang buhay. Alam mo, napakagago mo talaga. Magbanat ka ng buto sa maayos na paraan. Huwag kang ganyan, Tonyo. Ang dami mo nang atraso sa lipunan. Tapos ngayon dadagdagan mo na naman? Alam mo, kababata akong teacher. Wala ka naman dapat na pakialaman kung magnakaw man ako dito. Kasi oras na isumbong mo ko. Sasabihin ko na pinaghatian natin ng mga ninakaw ko dito. Kaya makukulong ka din. Umasta ka na lang na walang alam, ha? Naku, sana multuhin ka na. Sa totoo lang, napagod ako makipagtalo kay Tonyo, lalo na't nagmamadali pa naman ako. Kaya kahit alam kong marami pa akong dapat na ilitanya sa kanya, pinili ko na lang manahimik at iwanan siya. Mas kailangan kong malaman kung ano ba ang ginawa ni Ate Selena sa bangkay ng asawa niya. Pagdating sa isang tahimik na parte ng sementeryo, natanaw ko si ate na tahimik na naghuhukay. Mababaw lang ang hukay na ginawa niya at maliit lang. Sigurado ako na hindi magkakasya ang kabaong na kinahihimlayan ni Manong. Maya-maya pa, binuksan na nga niya ang kabaong na siyang sumagot sa mga katanungan sa isipan ko. Walang laman ang himlayang kahon. Sa halip, isang maliit na bilugang kahong kalahati sa laki ng karton ng sapatos ang kinuha niya. Ano naman kaya ang ginagawa ni Ate Selena? Ano ang nasa loob ng karton? Bakit wala sa kabaong ang katawan ni Manong? Tanong ko sa aking sarili. Muli ko siyang pinagmasdan at nakitang nagsindi ng itim na kandila tsaka nagdasal sa harapan ng inilibing na munting bilugang kahon. Saglit pa akong napalingon nang makitang sumunod pala si Tonyo sa akin. Inilalagay pa niya sa bagang mga alahas na ninakaw niya sa patay. Teka, anong ginagawa ni Selena? Hindi ko alam. Pwede ba manahimik ka muna? Mahuhuli tayo rito eh. Ikaw lang naman ang nag-iingay dyan eh. Talagang papatulan mo pa ang mga salita ko, ano? Tahimik! Oo na, tatahimik na. Pero yung pustahan natin ha, huwag mong kakalimutan. Sumang-ayon ba ako ha? Hindi naman nababaliw ka na yata eh. Napakamot ng ulo si Tonyo. Pareho na kaming natahimik nang makita si Ate Selena na umalis matapos tabunan ng lupa ang pinaglibingan doon sa kahon. Iniwan pa ang kabaong doon na animoy wala nang pakinabang sa kanya. Nang mawala na nga ang babae sa aming kinaroroonan, dali-dali kong nilapitan ang lugar na yon. Wala sa sariling kinalkal ang kalalagay lang na kahon sa ilalim. Jonah, ano bang ginagawa mo? Hindi ka ba nagtataka kung anong nilibing niya dito? Kailangan natin yung makita. Mas baliw ka pa pala sa akin eh. Tumahimik ka kung ayaw mong sayo ko gamitin ng palang to. Para kang hindi teacher ah. Nakaka-imbierna ka na eh. Hindi ba pwedeng tulungan mo na lang ako? Wala sa wisyong tinanggal ko ang nakasinding itim na kandila. Nang makuha nga namin ang kahon, napansin kong medyo basa ang laman nun. Malansa at malamig, kaya naman binuksan ko ito. Nagsisisigaw ako sa takot at hindi sinasadyang naitapon ang kahon sa lupa. Kumalat ang laman nun na maging si Tonyo ay napaatras. Puso ng tao. Ayokong manghula, pero galing ba yan sa katawan ni Manong? Puso ba niya yan? Nasiraan na yata ng baitang Selena ko ah. Hindi bale, gagamutin ko ang sugatang puso niya. Nababaliw ka na ba? Hindi ka ba natatakot? Baka si Ate Selena lang ang humugot niyan mula sa katawan ni Manong. Bakit niya naman gagawin yun? Ano? Naging aswang na siya? Nag-iisip ka bang talaga? Kung aswang na si Ate Selena, dapat sana wala na siyang nililibing dito. Kinain na lang niya. Ang mabuti pa, kumilos na ako. Ligawan ko na si Selena. Ipinaikot ko ang aking mga mata at iniwan si Tonyo. Bahala na siya kung ano ang naisip niyang gawin. Basta ako, tahimik lang at aaktong walang nakita. Kaso lang pagdating ko sa bahay, nagsimula nang sumama ang pakiramdam ko. Naupo ako sa kawayang papag at nilapitan kagad ni tatay. Hey, you don't remember that $500 Anak, ayos ka on lang your ba? birthday? Bakit parang namumutla ka? Masama po kasi ang pakiramdam ko, tay. Patingin nga. Abay, teka. Mainit ang noo mo. Halika. Inumin mo yung tiyaan na ginawa ko at baka mawala din yan.
po, itay. Wika ko tsaka nagtungo sa kusina at naupo sa upuan paharap sa mesa. Pinagmasdan ko si tatay na naglalagay ng tsaa sa tasa. Umuusok pa yun mula sa takuri. Nang makapagsalin ay iniabot ito ni tatay sa akin. Mas lalong naging malabo ang aking paningin. Maya-maya pa, sinubukan kong tumayo kaso sobrang nahihilo talaga ako. Kaya naman hindi ko na nagawa pang kontrolin ang sarili ko at dali-dali akong natumba. Kulat na inalalayan ako ni tatay. Anak, ano bang nangyayari sa'yo? Nahihilo po ako, itay. Tanging nasabi ko at nagdilim na ang lahat sa akin. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nawalan ng malay. Basta nagising na lang ako na nasa papag habang nilalagyan ni tatay ng mga dahon ang paligid ng ulo ko. Sa isang tabi, naroroon ang isang plangganang may lamang tubig at asin. May pinatak na tinunaw na kandila sa loob at may nabuong imahe dito. Iisa lang ang ibig sabihin nun. Tinawas ako ni tatay. Ano pong nangyari, itay? Bakit niyo ko tinawas? Kakaiba kasi ang init ng noo mo, anak. Tapos malamig naman ang mga kamay at talampakan mo. Kaya sinubukan kong tawasin ka para malaman kung ano ba ang nangyayari sa'yo. Ano po ang nakita niyo? Si Selena, anak. May kinalaman siya sa pagkakasakit mo. Ano po? Pero bakit? Wala naman akong ginawang kasalanan sa kanya. May mahalaga siyang bagay na iniwan sa sementeryo tapos kinuha mo. Wala kang kaalam-alam na may orasyon ng mga nasabing bagay kaya ka nagkasakit. Sabihin mo, anak, ano ba talaga ang ginawa ni Selena sa sementeryo? Bakit kinailangan niyang ilibing ng mag-isa ang asawa niya? Itay, pasensya na po kung ngayon ko lang nasabi ito. Pero wala po siyang nilibing. Totoong hinihila niya ang kabaong pero wala itong laman. Ano po bang nangyayari kay Ate Selena, itay? Nababaliw na ba siya? Kailangan niya ba ng tulong? Hindi niya kailangan ng tulong, anak. Talagang sinadya niya yun sa natatanging ritual na kailangan niyang gawin. Alam ko kung anong ginagawa niya. Balak niyang buhayin ang asawa niya sa pamamagitan ng pagtanggal ng sarili nitong puso at paglilibing sa sementeryo. Pero hindi yun nagtatapos dun, anak. Maghahanap si Selena ng mabibiktima niyang lalaki, lalo na yung nagpapakita sa kanya ng interes. Yun ang papatayin niya para makuha din ang puso ng lalaking yun at maipalit niya sa tinanggal niyang puso ng asawa niya. Ano? Sigurado ka, itay? Oo, anak. Sigurado ko. Kaya kailangan mong mag-ingat. Sa tingin ko, nilamon ang kakayahan niya mambarang si Selena. Nilamon siya ng puot at kalungkutan. Kaya talagang maghahanap siya ng paraan para maibalik ang asawa niya. Kahit ang kapalit pa nun ay mag-alay siya ng panibagong buhay at maggawad ng sumpa. Mas lalong kinilabutan ako sa mga sinabi ni tatay. Sa taglay na kabaitan ni Ate Selena, hindi ko akalaing kaya niya palang maging ganito. Yung maging kinatatakutang babae nang dahil lang sa kakayahan niya. Naipangako ko tuloy sa aking sarili na aalamin ang nangyari sa kanya. Nagbabakasakali ako na makatulong. Hindi naging lihim sa amin ang ginawang paglapit-lapit ni Tonyo kay Ate Selena. Naisip ko, marahil gusto niya talaga ang babae at dinadaan lang niya sa biro ang lahat. Kamamatay lang din kasi ng asawa nito eh. Napansin ko naman na ine-entertain ni Ate Selena si Tonyo. Isang araw, padaan ako sa bahay ng byuda nang makasalubong ko si Tonyo. Ngiting aso ang lalaki nang mapatingin siya sa akin. Chona, ihanda mo na ang 1,000 mo ah. Malapit na akong manalo. Eh kung sampalin kaya kita ng barya, hindi nga ako pumayag, di ba? Huwag mo nga akong inaabala at may trabaho pa ako. Ang arte nito. Maarte talaga ako. Kaya kung pwede ha, huwag mo akong idadamay dyan sa kalokohan mo. Angil ko at saka muli siyang iniwan. Nakaramdam lang ako ng katiwasaya nang nasa eskwelahan na ako, Miss Winnie. Wala kasing Tonyo na nambibwisit sa akin. Hindi ko rin gaanong naiisip si Ate Selena na sa katagalan ay nagiging weirdo na sa paningin ko. Kahit papaano, nakapag-focus ako dahil na rin sa kakulitan ng aking mga estudyante. Ngunit pagsapit ng hapon, habang naglalakad pa uwi sa bahay, napansin kong bukas ang pinto ng tahanan ni Ate Selena. Hindi sinasadyang napagawi ang tingin ko sa may bintana at ganun na lang ang pamumutla ko nang mamataan si Manong sa loob. Nanlilisik ang mga matang nakatitig sa akin.
Kinikilabutang kinusot ko ang aking mga mata. Wala nang matanda sa bintana. Saan kaya ito nanggaling? Paano nangyari yun? Sigurado ako sa nakita ko eh. Hindi ako pwedeng magkamali. Dala ng matinding kuryosidad, walang paalam akong pumasok sa bahay ni ate at nilibot ang paligid. Wala nang bakas ni Manong na naiwan doon. Muli, naisip ako kung saan ba nilibing ni ate ang bangkay ng kanyang asawa. Nawalan na rin kasi kami ng balita eh. Sumama pa ang tingin ng mga tao sa kanya dahil nagpaligaw daw siya kagad kay Tonyo kahit halos 5 araw pa lang mula nang mamatay ang asawa niya. Manong, nasan ka? Nakita kita kanina eh. Lumabas ka na. Namaya pa ng asawa ko, Chona. Bakit mo siya hinahanap? Tsaka bakit ka pumasok sa bahay ko nang hindi nagpapaalam? Trespassing tong ginagawa mo. Ate Selena, pasensya na po kung hindi ako nakapagpaalam. May nakita po kasi akong tao dito sa loob eh. Kasasabi mo nga lang. Tapos ayon pa sa'yo, asawa kong nakita mo. Chona, wala na ang mister ko. Hayaan mo na siyang makapagpahinga. Sumakabilang buhay na siya. Ate, hindi ko naman po nilalapastangan ng yumaon yung asawa. Binigyan mo lang kasi ako ng ideya lalo na't hindi mo siya inilibing. Noong nagdaang araw, may hila-hila kang kabaong pero wala namang laman. Sinundan kita sa sementeryo pero ibang nakita kong inilibing mo. Wala akong dapat na ipaliwanag sa'yo, Chona. Wala akong ginagawang masama na ikapapahamak mo. Kaya kung ako sa'yo, itigil mo na ang kakamadsyag sa akin. Ilang araw pa lang ang lumipas, pero bakit ang laki na ng pinagbago mo, ate? Dati maayos ka namang kausap eh. Tapos ngayon parang iniiwasan mo ko. Lagi kang galit. May problema ka ba sa akin? Wala akong problema sa'yo, Chona. Pero kapag hindi mo itinigil ang pakikialam mo sa mga ginagawa ko, dyan tayo magkakaproblema. Kung yan ang gusto mo, ate, aalis na ako. Mahina akong sambit. Marami akong gustong itanong sa kanya, kaso lang pinanghihinaan ako ng loob. Palabas na ako ng bahay nang magkasalubong kami ni Tonyo. May dala siyang kung ano-anong pagkaing binili galing sa bayan. Napangisi pa siya nang makita ko, kaya inirapan ko siya. Yona! Halika! Nandito ka pala! Pagsaluhan na lang natin tong dala kong kakanin. Yan ba yung galing sa ninakaw mo sa mga patay? Ikaw talaga, Chona. Napaka-judgmental mo kahit kailan. Sinabi ko naman na sa'yo na hindi na nila ito mapapakinabangan, hindi ba? Let's go, baby! Kaya ibigay na lang nila sa mahirap na kagaya ko. Masama pa rin yun. Huwag kang mag-alala. Hindi sasakitan siyan mo rito. Huwag mo na siyang yayain, Tonyo. Uuwi na si Chona. Marami pa raw siyang gagawin eh. Hindi ba, Chona? Alam ko naman na sinasabi niya lang yun dahil gusto niya na akong umalis na. Ni hindi man lang siya nahiya sa akin nang harapin niya at tratuhin ng maayos ang barumbadong si Tonyo. Sa huli, napagpasyahan kong sang-ayunan na lang ang kanyang sinabi. Tama ka, ate. May mahalaga pa akong gagawin. Sa susunod na lang. Sige, kung ayaw mo, edi wag. Magsisisi ka na hindi mo kami pinaunlakan. Tonyo, akala ko ba gusto mong tayong dalawa lang? Oo naman. Kaya nga natuwa na lang ako na aalis na si Chona eh. Ano ba kasi ang mga dala mo? Kakanin para sa'yo. Hindi ba't gusto mo to? Pwede kitang subuan. Mabubusog ba tayo dyan? Oo naman. Pero syempre, mas masarap to kapag nagsusubuan tayong dalawa. Gusto ko yan. Kailangan ko nang umalis. Salamat sa pagdalaw, Chona. Buong kaplastik ang wika ni Ate Selena sa akin. Palihim na lang akong umismed at umalis na. Hindi na lang niya sinabing kusa akong pumasok doon nang walang paalam. Bakit kailangan pa niyang magsinungaling at umastang mabait sa harap ng barumbadong si Tonyo? Sa dami ng katanungan sa isip ko, mas nangibabaw ang pagdududa. Nakapagtataka lang kasi na parang welcome na welcome sa bahay niya si Tonyo, gayong alam naman ni ate na tarantado ang lalaking yun. Sa madaling salita, maraming alam na kalokohan, maraming ginagawang kagaguhan. Muling sumagi sa aking isipan ang sinabi ni tatay tungkol sa pag-aalay at sumpa. Pagdating sa bahay, naabutan ko si tatay na may ginagawa sa silid kung saan nakalagay ang kanyang mga gamit sa pag-aalbularyo. Narinig ko ang pag-usal niya ng mga lengguaheng hindi ko maintindihan. Kaya bilang respeto, hinintay ko na muna siyang matapos bago ko nagsalita. Tay, para saan po yung ginagawa niyo?
Umuusal ako ng proteksyon, anak, laban sa mga hindi nakikitang orasyon ng mambabarang. Kailangan natin magkaroon ng ganito para hindi kagad tayo tablan. Talaga po bang delikado tayo sa mga kamay ni Ate Selina, Itay? Oo, anak. Hindi tayo dapat makampante. Mag-iingat tayo. Kahit papaano, nawala naman ang aking takot dahil sa sinabi niya. Hindi nga lang maganda ang kutob ko kay Tonyo. Malakas ang pakiramdam ko na baka siya naman ang pagdidiskitahan ni Ate Selina at malamang balak niya itong biktimahin. Tuloy, nagpa siya akong lumabas ng bahay. Balak ko lang sana ay magpahinga sa bakuran, kaso lang nakatuwaan kong maglakad-lakad sa kalsada. Hindi ko na malayang nakarating na pala ako sa harapan ng bahay ni Ate Selina. Naririnig ko pa ang hagik-hikan ng dalawa mula sa loob. Hindi mapakaling sumilip ako at nanlaki ang mga mata ko sa nakita. Naghahalikan ng dalawang lapastangang nilalang sa ibabaw ng mesa. Nakakagigil ka, Selina. Ang bango mo. Ang kinis ng balat mo. Tumudula sa kamay ko. Tonyo naman eh. Kalma ka lang. Nakikiliti ako. Bakit? Ayaw mo ba? Siyempre gusto. Eh di wag ka nang mahiya. Sige na, maghubad ka na. Bakit ako? Ikaw ang dapat gumawa nun eh. Kapag hinayaan mo ko, siguradong sisigaw ka sa gagawin ko. Talaga Guys, ba? I just need to get out of the traffic, Naningkit ang mga man. mata ko nang makitang sinisibasib ng halik ni Tonyo ang leeg ni Ate Selina. Halos ibaon na ng lalaki ang mukha niya pababa sa dibdib ng babae. Yo, we Tuloy, still got ako ang nailang sa 12 kanilang kilometers. kahalayan. Pinili Ladies and kong tumalikod gentlemen, para boys and sana girls, umalis keep na, the music. pero mas nangibabaw ang halinghin ni Ate Misha's Selina. coming. Kinikilabutan You ako guys sa are kanya. greatly Paano niya naaatim na makipaglandian You guys sa are iba? keeping the Gayong vibes. kamamatay lang ng kanyang I'm the asawa. leader of the pack. Muli ko silang sinilip at nakitang may ginagawa silang higit pa sa paghahalikan. Nasundan ng ganoong gawain ng dalawa sa paglipas ng araw. Halos hindi na nga mapaghiwalay sina Tonyo at Ate Selina. Kung hindi ang binata ang pumupunta sa kanya, ang babae naman ang dadalaw sa lalaki. At marami na rin ang nakakasaksi sa mga pinaggagawa nila. Hindi nakatiis na minsan, kinausap ko si Ate Selina. Ate, pwede ba kitang makausap? Oh, bakit? Prangkahan lang po Hindi ka ba nahihiya sa ginagawa mo? May problema ba? Hindi ka naman po dating ganyan, ate. Ano bang nangyari? Bakit parang nag-iba ang ugali mo? Hinuhusgahan mo ba ako, Chona? Parang kailan lang. Hindi po ba't mahal na mahal mo si Manong? Magsasalita pa sana si Ate Selina, kaso lang dumating naman bigla si Tonyo. Nagulat pa ako nang makitang rumaragasang tumatakbo si Ate Selina palapit kay Tonyo. Slow down, easy. Ang aga mo naman, Tonyo, mahal. Abay, oo naman. Para sa'yo, palagi ako maaga. Anong pinag-uusapan niyo ni Chona? Let's Tungkol go, sa kababuyan boys. yung dalawa, Tonyo. Let's go, Kababuyan boys. talaga? Hindi ba pwedeng maging masaya ka na lang para sa aming dalawa? Ano bang gusto nyo? Suportahan ko pa ang pagiging lapastangan nyo? Hayaan mo na nga kami, Chona. Wala ka nang magagawa. Magbibigay ka sa akin ng naaayon sa pustahan natin. Hindi ako nagsalita matapos niya akong pagtawanan. Dala ng matinding inis ay hinayaan ko na sila hanggang sa tuluyan ko nang mapagpasyahan na dumistansya sa kanila. Mas lumawig pa ang relasyon ng dalawa. Lantaran ng naglalambingan sa harap ng maraming tao. Tila ba wala silang pakialam anuman ang iba tong salita laban sa kanila. Hanggang sa isang araw, nakasalubong ko si Tonyo na naglalakad ng mag-isa sa kalsada. Matamlay at namumutla. Animulutang at wala sa kanyang sarili. Sinubukan ko siyang kausapin pero animoy hindi niya ako naririnig. Biglang bumilis ang mga hakbang niya, papunta sa bahay ni Ate Selina kung saan nagulat ako nang makitang nakadungaw na pala doon ang babae. Tonyo, ano bang nangyayari sa'yo? Halika na, Tonyo! Oo, Oras na, wala na tayong dapat pang sayangin. nariyan na. Sinundan ko na lamang ng tingin ng lalaki hanggang sa makarating siya sa bahay ng babaeng byuda. Naningkit pa ang aking mga mata na tila robot na sunod-sunuran si Tonyo kay Ate Selina. Mabilis akong tumalikod at hindi na sila pinansin. Alam ko naman na wala pa ring epekto sa kanilang aking mga sasabihin eh.
Kinagabihan, abala ako sa pagtatrabaho nang magulat ako sa narinig na malakas na ungol mula sa bahay ni Tonyo. Dala ng kuryosidad, nagpa siya akong lumabas ng bakuran at silipin siya sa bahay niya. Nadatnan ko si Tonyo sa may sala. Umuungol at nahihirapang gumalaw. Natataranta akong lumapit sa kanya pero nanatili lang akong nakatayo sa may pintuan. Hoy Tonyo! Anong ginagawa mo dyan? Anong nangyayari sa'yo? Tulungan mo ako, Jonah! Ang sakit na mga braso at binti ko! Ano? Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Wisit naman oh! Tulungan mo na kasi ko! Teka, ang mabuti pa, tatawagin ko lang si tatay. Bilisan mo! Masakit na ang katawan ko! Kinakabahang tinalikuran ko si Tonyo at kaagad akong nagtungo sa aming bahay. Tinawag ko si tatay na nagtataka namang sinalubong ako sa may pinto. Puno ng pagtataka ang kanyang muka. Anak, ano ba nangyayari sa'yo? Bakit ka sumisigaw? Itay, kailangan po kasi ni Tonyo ng tulong eh. Hindi ko po alam kung anong nangyayari sa kanya. Ang hirap ipaliwanag. Sige. Kukunin ko lang ang mga gamit ko at pupuntahan natin kaagad si Tonyo. Kanina pa po siya sumisigaw. Nakakatakot ang itsura niya. Parang binabaluktot ang mga kamay at balikat niya. Mangiyak-ngiyak kong wika. Hindi naman sa nag-aalala ko kay Tonyo, kaso lang, noon lang ako nakakita ng ganong klasing sakit. Kung saan nagagawa pang umungol ng isang tao kahit animoy pinipilipit ng kanyang mga braso at binti. Kung ako lang yun, baka nagsisisigaw na ako sa sakit. Lumabas ako ng bahay ng lalaki at hindi na inabangan pa ang mga nangyayari. Basta alam kong nahihirapan sa mga oras na yun si Tonyo dahil nga naririnig ko ang sigaw at pagmamakaawa niya. Para mabawasan ng kahit konti ang aking kaba, pinili ko na lamang na maglakad-lakad hanggang sa maisipan kong puntahan si Ate Selina. Tutal naman alam na ng lahat na may namamagitan sa kanila, siguradong mag-aalala ang byuda kapag nalaman niya ang paghihirap na dinaranas ngayon ng kalaguyo niya. Hindi ko inaasahan ang tagpong makikita ko nang walang paalam akong pumasok sa bahay niya. Nadatnan kong nakaupo sa pabilog na guhit sa sahig si Ate Selina, nagdarasal at animoy umuusal ng hindi namin maintindihang orasyon. Diyos ko, hindi kaya. Babalik ang buhay mo, mahal ko. Sa pamamagitan ng buhay at dugo ni Tonyo, ikaw ay babalik sa akin at magkakasama tayong muli. Hindi ako titigil hanggat hindi kita na ipaghihiganti mula sa kanya. Buhay niya ang kapalit sa ginawa niya sa'yo. Natutup ko ang aking bibig nang mapagtantong nasa harapan niya ang naaagnas na katawan ni Manong. Mamasa-masa ang balat na animoy nagsisimula ng mabulok na sinusubuan niya ng itim na likido. Napamulagat ako nang makitang sa ulunan ng nakahimlay niyang asawa, naroon ang litrato ni Tonyo. May nakapahid ng dugo at pinagtututusok ng karayom. Hindi ko kinaya ang aking mga nakita. Kaagad ko siyang kinumpronta. Anong ibig sabihin nito, ate? Ikaw pala, Chona. Halika, tignan mo ang ginagawa ko. Gusto kong makita mo kung gaano kahiwaga ang kakayahan kong mambarang. Ate, hindi ka ba talaga natatakot na gawin yan? Si Tonyo, bakit nasama sa mga ginagawa mong ritual? Bakit hindi? Alam kong may hindi siya sinasabi sa akin at nakipaglapit lang ako sa kanya para maghigante. Akala nyo ba, hindi ko alam na may kinalaman siya sa pagkamatay ng asawa ko? Kung ganun, asawa mo ang aswang na nanggambala sa kanya nung nakaraang araw. Oo, matagal na niyang ginagawa ang bagay na ito. Hindi ko lang alam na si Tonyo talaga ang bibiktimahin niya ng gabing yon. Hindi pa siya nakontento. Talagang pati ako binalak pa niyang ahasin mula sa asawa ko. Ahasin? Nagpakita ka rin ng motibo sa kanya, ate. Pumatol ka. Tapos ngayon sasabihin mo sa akin na ginagamit mo lang siya? Hindi mo na mababago ang mga gusto kong mangyari. Ate, itigil mo na ito. Wala kang karapatang pigilan ako. Hindi mo ako kaano-ano. Pinanlisikan ako ng mga mata ni Ate Selina at napasigaw ng isang malakas na puwersa ng hangin ang nagtulak sa akin kaya ako bumalandra sa sahig. Sinubukan ko pa sanang lumapit sa kanya ngunit isang kamay ang pumigil sa akin. Nagliwanag ang mukha ko nang makita kong si tatay pala yun. Itay, salamat po at nandito ka. Hindi ko na naasikaso pa si Tonyo, anak. Dumating ang kanyang mga magulang at isinugod siya sa ospital. Itinaboy nila ako.
Wala na po tayong magagawa tungkol doon, Itay. Nakita ko kung paano niya iaalay si Tonyo sa kanyang sinasamba para buhayin si Manong. Baka si Ate Selina ang kailangan nating pigilan. Selina, wag mo nang buhayin ang asawa mo. Itigil mo na ang kahibangan mong ito. Wala kang pakialam, tanda. Ako ang masusunod sa kung ano man ang gusto kong gawin. Napailing Do ako we kay tatay. pass our Mukhang hotel? matigas na ang desisyon ng babae tungkol sa ginagawa niyang ritual. Ayoko namang makialam pa sa desisyon ni Ate Selina. Ang gusto ko lang, makaalis na kami ni tatay para makalayo na kami sa kanya. Nakita ko nang umusal ng orasyon si tatay na sa tingin ko ay may kinalaman sa proteksyon. Bigla kasing napaatras si ate at dumugo ang kanyang ilong. Mas lalo siyang nanggagalaiti habang nakatingin sa amin. Isa akong mambabarang. Wala kayong karapatang pigilan ako na ipatikim sa taong pumatay sa asawa ko ang parusang nararapat sa kanya. Gusto mo pala siyang parusahan eh. Bakit kailangan mo siyang lapitan at patulan? Bakit nakipagrelasyon ka pa sa kanya? Dahil yun lang ang paraan para makakuha ko ng kahit na anong bagay na pagmamayari niya. Ngumisi si Ate Selina at itinaas ang isa niyang kamay. May hawak siyang manika na gawa yata sa clay at nakita ko nagkabali-bali na ang mga braso at binti nito. Anong ginawa mo? Hindi pa ba halata sa nakikita mo? Malamang, ginawa ko na ang nararapat. Yan ay ang parusa sa malanding lalaking kagaya ni Tonyo. Napasinghap ako nang makitang pinutol pa niyang muli ang magkabilang paa at kamay. Tawa siya ng tawa habang pinaiikot niya ang ulo ng manika. Hindi pa siya nakontento. Maging ang magkabilang braso ng manika ay tinanggal niya rin. Yumuko ako nang makita ang malakas na tawa ni ate na kalaunan ay naging mahinang hagulgol. Napasalampak siya sa lupa at paulit-ulit na lang na binabanggit ang pangalan ng kanyang yumaong asawa. Bakit ganun, ate? Sabi mo inatake sa puso ang asawa mo. Nagpumilit pa akong sabihin sa'yo na may nakita akong sugat sa katawan niya. What the Pero hell? nagmatigas ka at sinabi mo sa akin na mali ako. Pagpapanggap lang ang lahat, Shit. Chona. Nung una, She ginusto wanna kong stop? patulan ng pakikipaglapit sa akin ni Tonyo. Pero nang malaman ko na siya pala ang nakasaksak sa asawa ko, wala na akong ibang ginusto kundi ang maghiganti. Bastos mang pakinggan, hinayaan ko siyang ipatikim ang sarap na hinahanap niya. Nang sa huli ay pwede ko siyang pagdusahin. Minahal ko noon si Tonyo, pero hindi niya ikinatuwa ang pagkakaroon ko ng asawa. Maraming paraan para makaiwas ka sa kanya, ate. What about Isa pa Kat? si Manong. Buong akala namin nakaratay siya sa kama. Pero bakit nagagawa niyang manggambala sa gabi? Siya ang nagbabayad sa kasalanan ng pagiging isang mambabarang ko. Kaya wala akong magawa kundi hayaan siya. Kapag hindi ko yun ginawa, ako ang mamamatay. Pero dahil sa taglay naming kakayahan, isa pa rin pala sa aming dalawang Did mapapahamak. Kat just go through? Magbago ka na, ate. Alam What the kong heck? masakit ang mawalan ng mahal sa buhay. Pero hindi dito nagtatapos ang lahat. Bumangon ka at patawarin ang sarili mo. Kalimutan mo na ang paggamit ng itim na mahika. Mabuti kang tao, ate. Huwag mong hayaang masira yun ang Yo, bulong ng what the hell? kasamaan. I saw them pulling Nakita over some kong ibinaba ni forangs on Ate the Selina side ang though. manika kasabay ang Alright, well, pag-ihip ng malamig na hangin. Si tatay naman, maingat na umatras habang hila niya ako. Mahina niyang sinabi sa akin na iwanan na muna namin si ate at kailangan nitong pakalmahin ang sarili ng mag-isa. Pagdating namin ng tatay sa bahay, nabalitaan naman namin mula kay nanay na pumanaw na raw si Tonyo. Walang natira sa mga braso at binti nito. Mahiwagang napilipit ang mga yun at hindi na naibalik sa dati. Kung ano-anong findings at dahilan ng pagkamatay ang ipinaliwanag ng doktor. Pero alam kong hindi nila nahulaan ang tunay na dahilan ng kamatayan ng aming kapitbahay. Alam mo, Iha, mas mainam kung hayaan na lang natin na isipin ng mga tao na namatay si Tonyo sa isang malubhang karamdaman. Huwag na nating ipahula sa mga tao ang tunay na nangyari. Siguro ito ang paraan ni Selina para maningil. Siguro nga po, Itay. Pero kahit papaano, naawa ako kay Tonyo. Kahit pasaway at matigas ang ulo ng lalaking yun, nagsisinghalan man kami, naging kababata ko pa rin siya. Si Tonyo nga lang ang kaaway ko dito sa lugar natin eh. Kahit barumbadong lalaking yun, ni minsan hindi niya ako ginawa ng masama. Ganyan talaga, anak. May mga bagay tayong hindi inaasahan na nangyayari. Ipagdarasal ko na lang po ang kaluluwa niya, Itay, nang matahimik na siya at hindi na magambala pa. Iyon naman talaga ang dapat. Sa kaalam ko, nagsisisi na si Selina sa nagawa niya ngayon.
Gaano man kagusto ng pamilya ni Tonyo na kasuhan ng babae, wala silang sapat na ebidensya para ipakulong si Selena. Walang nakukulong sa pambabara. Alam mo yan. Tama po, Itay. Tsaka kahit gawin pa nating masama sa mga mata ng ibang tao si Ate Selena, malinaw naman na ginawa lang niya ang bagay na yon dahil sa pagmamahal niya sa kanyang asawa. Huwag kang mag-alala. Mabait si Selena. Ano man ang nagawa niyang kasalanan, alam kong hindi niya na ito uulitin sa'yo. Wika ni tatay sa akin, kaya naman napatango ako. Sa dami ng mga nangyari, alam kong marami kaming natutunang aral. Pinakamahalaga, respeto sa kapwa, lalo na sa mga taong nagmamahal sa kanilang kapwa. Sa ginawa ni Tonyo na panggugulo kina Ate Selena at Manong, hindi man nasira ang relasyon ng dalawa ay nagkahiwalay naman dahil sa isang trahedya. Tanging dasal ko lang, huwag sanang mapunta sa impyerno ang kaluluwa ni Tonyo. Hanggang dito na lamang po. More power po sa inyong channel at God bless. Sana po ay nagustuhan niyo ang aking ibinahaging kwento. Pero bago ko po tapusin ito, hindi ito makukumpleto ng walang shoutout sa mga masusugid nating listeners. Shoutout po kay Ma'am Teresita Yoingco, Ma'am Josecelyn Lobina, kay Ma'am Elizabeth Pamintuan, Ma'am Menchulo Chavez, Ma'am Romana Agoho, kay Ma'am Pritylin Casan, kay Ma'am Net Guzman from Pampanga, kay Wilma Leses from Albay, kay Angelica Jones Monillo from Iloilo, kay Ma'am Yasmin Tisay Quiñones at sa anak niyang si Joshua, Thanks, kay Red, man. kay Zane Axel Ranada, kay Ma'am Evelyn Abong Cabarquil, kay Ma'am Jubilin Camacho, kay Emma Dumato, kay Ma'am Virgie in Japan, kay Ma'am Michelle Adapon, kay VIPQW from Israel, kay Sir David Romeo Madraga, kay Ma'am Lilian Del Rosario, kay Lisel Mulvad na nag-comment po sa pasaway na anak upload. Ang sabi po niya, walang magandang maidudulot ang walang galang sa magulang. Salamat po sa comment, ma'am. Shoutout din po kay Chloe Abalos, kay Chin Solin, kay Ma'am Connie Soto, kay Sir James Omison, kay Ma'am Virgie Catab, kay Ma'am Jeneline Jacobe from Rizal, kay Ma'am Daisy Dolatre at Sir Manuel Arenque, kay Amalia Canamaru, kay Ma'am Marilyn Alabanzas na nag-comment sa galit ng silosang nobya upload. Ang sabi po niya, naubos na raw po niya ang mga stories natin dito sa laging pakikinig. Nako, salamat po ma'am. Continuous naman po ang upload natin kaya antabayanan nyo na lang po. Pindutin nyo lang po ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload po natin. Hello din po kay Ma'am Kari Katarig, kay Sweet Archan, kay Ayesha Pita, kay Ma'am Marisa Villanueva, kay Mary Andahay, kay Sir Kelvin Lansang na nag-comment po sa Martir na Asawa upload. Ang sabi po niya, ikaw talaga ang pumatay sa lola mo. Kung umalis ka na lang kagad sa bahay nyo at di nagpakatanga, hindi maghihiganti ng ganyan ang lola mo. Ikaw ang may kasalanan ng lahat. Nako, salamat po sir sa pagko-comment ninyo. Alam ko po talaga na tinapos nyo ang story natin. Salamat po ulit. At shoutout din po sa mga regular avid listeners po natin na sina Ma'am Raquel Hasigawa, Ma'am Elizabeth Panunsyal, Ma'am Maria Lena Nakagawa, kay Ma'am Puresa Tagiwalo, kay Aisel Mays o Ace, kay Ma'am Abigail at kay Ma'am Belen Malbas. Salamat po sa inyong lahat na nag-comment at nakinig. Abangan po ninyo sana ang mga susunod ko pang upload. Muli, ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong pakikinig.